Mga karaos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali today sa June 26. Yan, araw po na Miyerkules. Bali ngayon papasok po yung kinuha nating pintor kahapon na si Kuya Richard. So check natin yung mga magagawa niya po. Ito na yung mga pinamili kong mga materialis ng pintura. Ihahatid natin sa phase 6. So sa ngayon, kailangan meron muna akong bilhin na materialis para rito sa bagong project natin sa phase 5. Tapos may paparating tayo na delivery ng buhangin doon. Yan, tuloy-tuloy lang din yung ongoing project natin dito sa phase 3 tsaka dun sa phase 4. Ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. And enjoy watching po. Tara! Dumaan muna tayo ng hardware bago tayo pumunta ng phase 5. Yan, may dala tayong tubo. Yan, bago po tayo magpabuhos ng flooring doon, water line muna. Tara. Okay, dito na po tayo. Ayan, dito na po ulit tayo sa phase 5. Ito muna yung ating unang binantahan. Balik kahapon yung mga nagawa dito. Ayan, nakapag-prepare na po sila para po dito sa flooring natin. Ayan, bati muna tayo. Marvin, good morning. Good morning. Yeah, boy, good morning po. Ayan, balik Nina, meron tayong delivery, no? Ayan, delivery, buhangin. So follow up kagad tayo ng isang mini dam ng buhangin. Kasi itong nakikita natin dito, panigurado mauubos po yan. Ayan, bali sa linya, halos okay na. Sa electrical, okay na. Water line na lang. Yun na lang ang kulang. Kailangan may tap muna namin po yung linya rito. Siya nga pala, gagawa nga po pala kami ng panibagong linya. Dahil barado po yung inabutan po natin dito. So mas maigi na po na bago na lang. Yan, bali pa-bonus na natin kay client owner yan. Pero kung sa iba niyan may dagdag na bayad po yan. Kasi dagdag na trabaho yan. Medyo mahirap po yan. Sisinsilin po namin yung flooring ngayon sa dulo. Tapos ito po kasi simple lang naman sanang gagawin. Simula dyan, itatap lang po yan papunta rito. Yun nga lang barado, walang lumalabas dun sa likod. Kuya, yung tubo natin dito, D4, meron naman po dyan. Iligid na ko lang. Pag gitna nyo lang po. Pero kailangan may butas po yan. Oo, ano pala dyan. Yung gripo natin dito, gano'n tayo? 60 po. Dito 110. 110. Yan, 110. Yan. Tapos doon naman po isa 60. 110, tapos yung ano yan, mula rito sa ano. Diyan na po mismo. Dito na rin. Hindi, sa gilid po. Dito? Yan, dito. Dito. Yan, ipapakain na lang po sa palitada yan. Tapos dito. Yan, 40 by 60. 40. By 60. Yan, bali Dalawang gripo rito. dalawa. Yan na po yung mga nagagawa rito. Dito ba na pa yung patay? Kaya pakipatubigan po to, no? Bago natin buhusan. Yan, may bakal na siya. So, Tapos yung dito, putol muna tayo, dito lang Chi, good morning muna. Good morning, boss. Good morning. Palulusutin ko lang muna rito. Pag Diretso lumusot ko po, na rito pa, diretso nyo na po dyan. Tapos yung linya, dito tayo. Napapunta rito. Dito na lang itong tatapag. Dyan na po magtatap. Puputol na lang dito. Sige. Tapos kahapon, itutuloy na lang yung konting portion ng asintada pa. Yan, 2 layer na lang to. Yan, nakasetup naman na po yun sa pasingawan. Ayan, aangat pa yan. Sa floor drainage, aangat pa yan. Tapos dito bago magbuo, syempre kung anong ginawa dun sa harapan ng bahay, halos ganun lang din po yung setup na gagawin dito. Yung cast basin niya nandito, pero malilipat po yan dyan. Kasi balang araw itong part na ito matatabunan na. Yan, malilipat po yan banda dyan. Tapos yung linya ng tubo, ng tubig, so mapuputol nga doon. Kaya yung linya nun, papadaanin namin dito. Tapos meron po tayong series line papunta naman dito. Balang araw naman ipapagawa ni client to. Kaya mas maigi na bagong linya. Asintada yan, ha? Okay, asintada. Bali, absent nga po pala si Ricky, pero hindi ko alam kung makakapasok siya mamaya. Yan, bali, unahin muna ni Kuya Boy yung linya. Yung asintada naman dun sa dulo. Tapos ipapatrabaho natin yung mga preparasyon din po dun sa flooring. Yan.
So okay na muna tayo rito. Yan, sa phase 3 tayo. Pinagtapatuloy po yung mga trabaho rito sa harapan ng bahay. Ayun si Bilog. Oh. Good morning, Log. Yan, si Adonis may kinuha lang. Kailangan pala nila ng Bulkasil sealant dito. Mamaya magdadala tayo. Bumalik agad tayo ng hardware. Yan, binili na natin yung kailangan ni Bilog, yung Bulkasil, at saka kailangan niya ng tansi para nasa eskwela po yung gawa nila dun sa bubong. Yan, 685. Yan, 685 pesos. Tapos bumili na rin ako ng iba pang mga kailangan para dun sa phase 5. Babalik tayo rin. Hirap ilang. Okay, balik tayo rito. Okay ba, ito na ha. Salamat. Okay, dito na tayo. Yung Bulkasil gagamitin po nila sa gutter at saka sa flashing syempre. Baka magkulang pa nga to, pero ito muna. Tapos yung tansi naman, gagamitin po nila dun sa may ibabaw sa papuntang gutter. Para yung ano niya po, yung cut niya, isang straight line or nasa eskwala. Log, iwan ko na lang sa loob ha. Yan. May tansi na rin dito. Donis, good morning. Good morning. Yan na. Bulkasil, taas yung tansi kay Bilog. Tara. Papunta naman tayo dito sa isang hardware sa may Mighty Star. Dito lang sa may unahan ng Bagtas. Yan, diyan ko binibili yung ibang mga materyales na hindi ko nabibili rito sa malapit. Okay. Bali, ilan para sa mga tropa kagaya nila Bilog at saka ni Master Jojo, marunong sila sa barnis. Marunong sila mag-apply ng pintura gamit yung air compressor. Pero ang kahinaan lang nila doon is yung pagtitimpla ng mga pintura. So meron tayong nabibiling mga acrycolor, mga tinting color. Yan, kinakailangan po natin na mag-mix ng pintura para makuha natin yung gustong kulay ng client. Yan, kaya kumuha tayo ng talagang pintor pa kasi kailangan talaga din natin dito sa grupo. Yan, hindi lang marunong magbarnis, marunong din sa pagmimix ng mga kulay. Okay, dito muna tayo. Meron lang ako ilang mga bibili na maliliit na pintura, then diretso na ako sa phase 6. Wow, napakadaming tao. Blockbuster. Grabe talaga rito oh. Tayo. Daming tao. Yan, kahit madaming tao, madali lang tayo. Ito lang naman yung binili natin. Bali, oil wood stain. Yan, tapos tatanungin natin si Kuya Richard kung ano pa yung mga kailangan niya para sa mga acrycolor, para sa mga tinting color mix combination. Mix color combination. Ayan, tara. Hindi ko na binili doon yung mga tinting color kasi ang daming tao, mahabang pila. Ayan, dito na lang tayo. So si pintor natin, kailangan niya ng Hansa Yellow, lamp black, at saka burnt amber. Yan, puro oil tinting color po ito. Pangkahoy. Nandito na tayo sa phase 4. Dinaanan ko muna si Kuya Richard dito, tsaka si Master Jojo. Kaya after ko rito, diretso tayo sa phase 6. Kuya Richard, good morning po. Good morning. Ayan, magtataba si Kuya Richard ng ating tiles. Ayan, si Master Jojo, good morning. Good morning. Yan, tinutuloy lang ni Master Jojo yung dito, finishing carpentry. Yan, meron tayong paunang pinadeliver dito. Ang plywood ay nasa Siam. Yan, kung ano yung matatapos dito, may bar counter pa, tsaka yung may TV console. So, pahabol na lang po tayo. Ano po yung matitira pag may natapos. Yan, bali sa cabinet, ang design niya, lahat po ay may pintuan sa overhead. Bibilihan ko na po ng ng mga concealed hinges. Yung gagamitin namin dito yung hydraulic type. Yung mga naikakabit na ni Kuya Richard, ito na po. Yan. Random po yung tiles. Yung para rito sa white tiles na may haspe, random po. So wala po siyang pattern. Tapos yung ating pinaka wall accent, ayan po, mahogany po yan pataas. Tapos yung sa flooring niya yata, ganun na din. Tapos ito, syempre kung ano yung kulay, hahanapan natin para dito. Yung mga mahihirap na installation dito, yung kagaya dyan sa niche. Yan, pinalipadahan na ni Kuya Richard. Masyadong makapal yung mortar niya.
Tara, doon tayo sa kabila. Okay, dito na tayo sa Phase 6. Yung mga dala nga po pala natin na mga pintura kanina dito sa e-bike. Yan para po dito. Itong araw na to, ngayon pasisimulan na po natin yung mga barnis para dun sa pintuan, sa hamba. Halos lahat ng mga finishing carpentry dito. Sa mga pintuan, naka-schedule to para sa mga natural barniz. Tapos yung mga ibang part, kagaya ng kaha ng cabinet, TV console, yung QDE finish naman. So, bati muna tayo. Yung kapangalan po nung tile setter natin. Kuya Richard, good morning po. Good morning, sir. Good morning. Ayan o. Kuya Dindo, good morning. Good morning. Tsaka si ano rito, nasan si Louie. Ayan, nandito. Louie, good morning. Good morning. Ang ganda ng CR oh. Bali si Louie lahat ang gumawa nito oh. Tingnan nyo. Simula dun sa tiles, ayun, sa kisame, sa pailaw, sa kornisa, tsaka sa pintura ng kornisa. Ayan, ang ganda oh. Nililinis na ni Louie. Kanina nakasalubong ko si Master Batang dito. Sabi ko ikabit na yung sliding dito at saka yung sa vanity. Yung aming cabinet natin nagawa sa aluminum, bali kulay black din yon. Pero sa common na tawag ng mga nag-aluminum doon, brown daw yon. Yung brown. Pero pag nakita niyo naman black. Para may kabit na rin po ni Louie rito yung LED na wall mirror natin. Tsaka yung pinaka basin lavatory natin, tsaka yung faucet. Yan, kalinis na. Tapos kanina, pinabaklas na natin kila Master Jojo rito yung mga pintuan. Ito na lang yung hindi nababaklas. Ayun na, nasa baba na. Okay, yung gagawin pong method ng pintura dito is natural. Pag natural varnish po, hindi na po siya binabatakan ng buong masilya. Mas matrabaho po yung duko kaysa doon sa natural varnish. At ito na nga ay sinisimulan na po ni Kuya Richard. Kaya meron tayong ginagamit dito. Pula tight. Ayan po. Ayan, pag natural lang. Natural shade. Preparation. Ayun, preparation o preparasyon. Tapos ilan pa sa mga binili ko ay may kulang pa kagaya ng patching compound. Yan, magdadala tayo rito. Yung sanding natin. Yung air compressor baka sa susunod na lang. Yan, tapos Manila paper din para matakpan yung mga ano rito. Yung mga dapat na maiwasan ang buga ng pintura. Kuya, ito na ba yun? Kuya Dindo? Ito na, no? Ay, ito na nga pala. Anong ginawa mo rito, kuya? Para mag-ano? Ting-ting. Walis ting-ting. Brush? Yung dulo ng paintbrush. Yan. Pwede nga. Ayan. So, bali maroon. Maroon po yung kulay niyan. Isa rin sa mga ipapagawa ko, itong ridge roll. Pwede na po natin pa-install ko sa installer. Yan, kaya-kaya na rin ni Louie to. Tapos yung polycarbonate dito. Yan, marami pang mamasilya yung kagaya doon. Konti na lang. Ngayon ko na ito sir, natin industrial. Sige. Hindi natin ma-apekto ito. Tsaka naka-emulsion naman tayo, no? Kuya? Yan. Para punas-punas na lang. Bihira na yung makabili ng dyaryo kahit doon sa junk shop. Ito, Manila paper. Mas mahal nga lang to, pero okay lang. Nasa 10 piso, marami na yung mako-cover niya. Yan, bumili na tayo ng basahan, lacquer flow, at yung iba pang mga kailangan, tile grout. Yan, bali wipe out na lang pang remove ng stain ng kailangan natin. Tara. Yan, wipe out. Medyo maliit, pero mas maganda nito yung nasa lata. Yan, pwede na yan para may magamit na tayo. Tara. Yan, tanghali na. Yan, bigay muna tayo ng update dito bago mag break time. Ayan yung ating pula tight. Yung pula tight, hinaluan mo kuya ng ano, no? Patching compound. Ayan, pwedeng Para pag haluan. niliha, maano siya mapulbo. Ayun, Hindi siya makunat. hindi siya makunat. Yan, pwede rin yan, yung ganong technique. Tapos ito na yung pader natin, naka-acrylic emulsion na tuloy. Patong pa lang yung boss. Isang patong pa lang? Ayun. Hindi ako lang yun, nampay pa. Nagsabi naman ako. Sige. Yung ating mga balangkas dito, yung process. Yan, bali retouching paint na po ito. Gamit yung QDE black. Yan, para magmukhang bago.
Ibang materials natin. Pumili rin tayo Manila paper, lacquer flow, yan, patching compound. Nagdala na tayo mga tile grout para rito. Ganda na ng CR. Yan to yung T&B, toilet and bathroom. Ito nakita ko ginagawa na nila Master Batang to kanina, yung sliding door at saka yung pinakaano natin, hanging cabinet. Nililihan na ni Louie. Yan, makikita na natin yung pinatimpla natin kay Kuya Johnny. Pipinturahan mo to, Vic? Pipinturahan mo? Ayan. Polytop mo na rin. Okay, preparasyon muna. Tama. Polytop muna. Yan. Yan, okay na rin to. Ito yung pinampapahid ni Kuya Richard dun sa mga pintuan. Yan, bumili tayo extra pa. Mukhang kukulangan. Yan, break time muna tayo. Ay mga karaos, after break time. Paganda ng weather natin. Yan, bonus stage po to para sa mga manggagawa na hindi maaarawan. So ito, shoutout nga pala kay Melody Cruz at saka kay Sir Anthony Cruz. Also shoutout na rin kay Ma'am Melody from Dubai. Yan, God bless po sa inyo and always ingat palagi. Yan, dala tayo ng scaffolding. Yan, tapos additional na tubo pa para dito sa project natin sa phase 5. Tara! Yan, update na tayo rito. Gumagawa lang sila ng pamorma para dun sa poste. Tapos nag-additional nga tayo na isang tubo pa rito. Then nagdala tayo ng scaffolding para may matutuntungan po sila dun sa likod. Ito yung update dito. Bali may faucet tayo rito. Tapos meron din tayong water supply para sa washing machine. Hindi na po natin ginamit yung dating linya. So dumaan po yan papunta rito sa may harapan na ng bahay. Yan, gumawa tayo ng sariling linya ng patubig dito. Pasok sa loob. Ayan na. Medyo matrabaho lang ng konti ito. Pero inaya naman ng isang araw. Nagdagdag nga lang tayo ng materialis. Yung ginawa natin dito, sininsil natin to. So mas maigi na to kasi sariling linya natin to. Yan, papasok na po yan papunta rito. Ayan na, ginagawa ni Kuya Paul. Kalahati lang pala yung bukas nitong tubo na to eh. Kalahati lang. Oo. Hindi nakapasok doon sa manual nila na buo dyan, sa loob na kaming kudrado. Oo. Tinanggal ko na. Tinanggal mo na? Oo, naggawa na ng panibago. Oh, sige. Dapat ano ko na, nakalimutan ko sabihin sa'yo na Irerekta mo. iwaway natin. Iwaway mo. Pero ayun na dyan. Ayos na siya. Nako, ang dami talagang problema nitong unit natin dito na ginagawa. Kaya pala umaapo-apo yung tubig dito eh. So yung pala yung dahilan kung bakit bumabalik Kuya Boy, no? Doon sa dalawang hukay na nakaraan. Okay. Pupondo ng tubig. May pupondo siya ng tubig. Kalahati lang yung sininsil ko muna pa nga eh. Oo nga. Para matanggal yung himentong kagabal. Yan, salamat kay Kuya Boy kahit pa paano. Aayos yung linya ng mga water line at saka pipeline dito. Ayun na po yung sa catch basin, nagawa na. Catch basin tuloy. Catch basin, ayan. Nagawa na yun. Tapos, Kuya, nagdala na akong additional na tubo. Nandala po. Ayan. Ayan. May matutuntungan na po sila. Bali, ito nakaschedule sa buhos. Yan, tatatlo lang naman po sila. Bali, yun na, uunahin na muna yung sa likod. Halos nakasetup na yan. Tapos schedule na rin po natin yung sa steel deck. Kung ilan ang magagamit dyan. Napaka-konti lang naman. Kasi ang dami nating kahoy dyan. So ito yung mga nagawa po rito. Yan lang na may pagpapatuloy lang po nila yan. Yan. Tulungan mo lang si Gigi. Ayan na nga po pala yung sa tubo papunta dito.
Ayan din yung maganda dito sa construction site. Meron tayong kasamang veterano. Kaya kahit wala po tayo, meron silang mas magandang sariling desisyon regarding po dito sa mga renovation na ginagawa natin. Okay, tara. Okay, magbigay na tayo ng update. Yan, nandito tayo sa phase 6 ulit. Nandito sa harapan ng bahay, marami pa nga lang kulang dito. May konting welding pa rito sa gate para may kabit natin tuluyan yung ating mga hardy planks. Yan doon din banda. Pero may materials na kami yan. Tapos yung nakakisami natin dito sa PVC roofing. Yan, ang linis na oh. Yan, napakalinis na. Yan, tapos yung mga pader. Yung mga retouching na lang yan sa mga susunod. Ito yung update sa mga pintuan natin. Bali yung ginawa rito, sinanding muna to. Kaya ganyan na po siya kalinis. Ay, na-apply na din ni Kuya Richard ng pula type. Yan, nakakalo na siya. 3 pinto na kagad. Yung 3 pintuan sa preparasyon. Yan, bago po yan tuluyang i-varnish. Baka bukas magdala na tayo ng air compressor dito. Yan yung sample ng hagdanan kapag napinturahan. Ay, ganyan pa lang po siya. Yan. Ito sa taas. Yan, may mga retouching pa to. Ang pinturang ginamit namin dito, QDE enamel. Yan. Ang lamig sa mata. Yan, QDE enamel. Yung update nga pala rito, halos gawa na yata nila. Yung sa overhead cabinet dito, pati rito sa sliding. Gawa na yata nila Master Ryan, tsaka nila Master Batang. Yan, baka bukas kung makalibre sila, pwede na po natin pakabit sa pinto. Ano yung ginagawa dito sa pinto, halos ganun din sa hamba. Ang kaibahan lang nito, mas madaling gawin to kasi pwede natin siyang ilipat dito eh. Yan, may hika na po natin siya dyan. Yan, sa hamba. Yan, medyo mahirap-hirap po ito. Lalagyan pa po natin ng mga dyaryo to. Yung Manila paper na binili natin. Si Kuya Richard, napalaban ah. Kamusta unang araw mo, Kuya? Ayos lang, boss. Ay, ayos lang kay Kuya Richard. Basic lang. Basic lang na. Oh, lagi niya na kasing ginagawa eh. Ano kailangan mo dyan, Kuya? Bukas pwede natin, kaya lang naman natin emulsion pagkatapos. Oh, sige. Oo. Para malinis na dyan. Ipapatrabaho ko na rin yan sa taas. Si Louie nandyan naman eh. Para matapos na. Oo. Malinis na rito. Ganyan lang naman sa pintura. Pag nalibot yung buong bahay, saka na tayo magbigay ng punch list pagkatapos. Yan, ganyan lang po ang diskarte na ginagawa namin. Patapusin muna natin sila. Yan, saka tayo magbibigay ng punch list. Yung dun banda, isusunod na po yan bukas para may natatapos tayo. Okay na po tayo mga karo sa araw na to. Kaya maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po ng Miyerkules. So kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Huwag nga po sanang pakalimutan mag-iwan ng like sa mga napapanood yung video sa aking mga ina-upload. Yan, pakihit na rin po na notification bell button sa mga bagong subscriber para updated kayo sa aming mga video. So paano? Hanggang dito na lang po muna.
Yan, God bless. Eto, paalam po muna. Let's go, tara. Bago matapos tong video natin, pahabol natin tong ginawa namin sa phase 3. Ito na nga po pala yung kanyang bubong. Yan, bali ang finish po nito is spandrel finish po siya. Yan, okay na yung ating mga inside gutter. Okay na rin po yung ating insulation gamit yung Physem board. Yan, bali yung dalawang gumagawa po rito, balak po nila mag-overtime. Bukas, pagpasok natin ng umaga, may malaking pagbabago na rin po ito dahil ito po yung ipapabricate po nila yung ating mga fence grills. So yung design nya 1x1, 1x3, 1x1 and 1x3. Yan, bali may onti na lang pong tinatabas na PVC roofing para po dun sa taas. Halos kompleto na yung ating bubong.